The homogeneous 120 kilogram wooden beam is suspended from ropes at A and B. A power wrench applies the 500 Newton meter clockwise couple to tighten a bolt at C. Calculate the tension in A in newtons and then calculate the tension in B. Okay, so sagutin muna natin unang dalawa kasi parang reaction lang na yung tinatanong eh. So, meron dito syempreng tension sa A, meron ditong tension sa B, and then don't forget, meron binigay na self-weight, so meron ditong weight. So yung weight, convert lang natin. 120 kilogram times 9.81 para maging newton siya. Okay? So ngayon, to solve for the tensions, apply lang tayo ng equilibrium equation. Pwede tayo mag-moment sa A. So for number 1 and 2, okay, we will take summation of moment. Kahit saan naman eh, pero I think mas madali sa A, di ba? Assuming counterclockwise positive. Take note, dahil yung buong length niyan ay 6, so matatagpuan natin itong weight na to sa gitna ng 6, which is 3 meters. Tapos 3 meters din ito. Okay, pero ito ay 2 meters na. So, ibig sabihin, 1 meter na lang to. Okay, so we have, pag nag-moment ka sa A, yung tension sa B na lang yung may iwan. Moment arm ay 4. Ang rotation natin ay counterclockwise, so positive. Tapos itong 120 times 9.81. Ang moment arm natin ay 3. Ang rotation niyan ay clockwise. And then don't forget, meron tayong concentrated moment na 500. Tapos siya ay clockwise, so isi-set natin na negative. Again, huwag niyong gagawin na mag-multiply kayo dito ng moment arm dahil ito ay moment na siya. Hindi na kailangan mag-multiply ng moment arm. Okay, and that is all equal to 0. And from here, we can solve for the tension at B. So directly, masasolve natin yun. Transpose, so magiging positive. Tapos pati yung 500 magiging positive. Tapos divide ng 4. So that's 1,007.9. Okay, so the tension at B, ito na yun. And then para makuha natin tension sa A, mag-summation of forces na lang tayo. Assuming upward positive. So tension sa A, plus tension sa B, lagay ko na yung value. Tapos downward yung weight. Okay? Hindi kasali to ha, kasi hindi naman yan force. So moment yan. So therefore, we will have 120 times 9.81 minus yung tension sa B kapag tinranspose. No? So 169.2. Ayan. Okay? So ito ngayon yung, ay sorry, Newton lang pala to, hindi Newton. So ito yung tension sa B, ito yung tension sa A. So that is 169.3. Okay, number 3. If the tension in both cables is limited to 920 newtons, calculate the maximum value of the clockwise couple at C in Newton meter. Number 3. So, i-redraw ko lang ulit. So, may tension dito. May tension dito. Tapos, meron dito weight. Usog natin ng konti. Saan dito yung weight? Tapos, meron ditong moment sa C. This time, yun yung unknown. Okay, ito ano pa rin, 120 times 9.81. Tas yung tension sa A at sa B, parehas sila, ay dapat hindi lumagpas ng 920. Okay, parehas na dapat hindi lalagpas sa 920. So ang tanong niya, ano yung maximum clockwise moment? Ay, clockwise pala, no? Sabi, clockwise moment na pwede mong i-apply sa C. Okay, so parang baliktad lang yung tanong. So ngayon, ganito. Siguro ang naiisip nyo, dahil ito ay, ano tawag dito? Ito na yung maximum na values ng tension sa H at sa B. Para ma-maximize ito, ay i-maximize mo rin yung dalawa. Okay? Hindi ganon. No? Huwag niyong gawin na 920 to, 920 rin to. Mali yun. Bakit? Kasi
hindi naman tayo sigurado kung sabay silang marireach or sabay nilang marireach yung maximum or limit nila. Remember sa strength of materials na minsan merong ibang part or element na unang mag-fail compared sa others. And very rare na sabay nag-fail lahat. So palaging merong unang nag-fail, no? So ngayon dito, ang tamang analysis talaga is i-analyze mo, alin ba dito sa dalawang to yung una mag-fail? And dapat ibabase mo yung sagot mo dun sa previous question. Sa previous question, hinahanap natin yung tension sa B tsaka sa A, kunwari given to. Pansinin nyo na yung tension sa B is much, much greater than the tension at A. Ibig sabihin, mas mabigat yung ginadala nito kumpara net dito. So that tells us na si rope B will most likely fail first before si A. So that's why dito, no, sure na tayo, no? Si B yung mag-fail first, no? So therefore, we will set the tension at B to be equal to 920 Newton, no? So therefore, ito lang yung 920. Ito hindi to 920. Okay? But anyway, it doesn't matter. Actually, sa problem na to, hindi ka masyadong matatrap kasi at the end, di ba mag-moment ka rin naman sa A? Di ba? So parang wala lang ding effect kung ano man yung maisip mo dyan na value sa totoo lang, no? So anyway, pag ginawa natin yan, we will have the same moment equation earlier. Ito pa rin. TB, nagagawin na natin 920 times 4. Tapos, ito, minus 120 times 9.81 times 3. And then, minus, this time, gagawin natin siyang moment sa C. So, from there, we can solve for the moment at C. So, 920 times 4 minus 120 times 9.81 times 3. Okay, and that will give us 148.4. Ayan yung maximum na pwede natin i-apply. So the answer is letter D. Okay? Ang pwede sigurong trap sa question na to is sabihin na if the tension in both cables is limited to 920 and a clockwise couple is applied at C. Tapos tatanungin ka, what is the tension at A when the clockwise couple is maximized? Ang itatanong sa ano yung tension sa A. So baka ang isagot mo 920. Baka inisip mo kung i-maximize to 920, 922, which is wrong. Kasi unang marireach ni B yung 920. So anong tamang sagot para makuha yung tension sa A? So we will just take summation of forces vertical, assuming tension of B is 920. So TA plus 920 minus ano yan? 120 times 9.81. So the tension at A would be okay, 257.2. 257.2 only. Okay? Tension at A at maximum moment at C.